Isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. Kung naalala nyo, nung nakaraang buwan, yung nagkaroon ng prayer rally si dating Presidente Duterte sa Davao. 'Di ba kasabay nun yung Bagong Pilipinas rally din sa Luneta, 'di ba? Kung inyong na pakinggan ng maigi ang mga sinabi ni dating presidente, yung may drug addict tayo na presidente. 'di ba? Ngayon ay nag-twist nag-twist ang pangyayari sa kanyang interview nung isang araw. Ay ito naman ang kanyang sinabi. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Pwede na! So, yan ang politics sa atin, ano? Pero, kung inyong pansinin ang mga technique na hindi hindi pinagbabawal na technique ni dating Presidente Duterte, para bang paraan lang niya ito para malaman talaga kung sino yung mga kakampi niya o mga kalaban. Kasi kahit sabihin natin na babalik pa ba siya sa panunungkulan sa gobyerno o hindi man, pero siyempre ang kanyang anak na si VP Sara Duterte, di ba? Ay maaari din tong tumakbo ngayong susunod na eleksyon bilang presidente. Yung paraan na ito ni dating Presidente Duterte ay doon nila nalalaman kung sinong kakampi nila. Kasi pagka nagsalita siya ng mga kaunting bagay laban sa kasalukuyang nakaupo na si President Bongbong Marcos, nagsisilabasan. Yung mga dating kakampi niya, kumakampi na doon ngayon kay PBBM. So ibig sabihin, yun yung mga balimbing, di ba? So parang technique lang to ni Tatay Digong. Parang paraan lang niya para malaman niya talaga kung sino yung kakampi niya. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, 'yan ang aking napansin. Kasi magkakaibigan ito yung mga Marcos at Duterte. 'Di ba nga yung si Senior Ferdinand Marcos, 'di ba? Si dating Presidente Duterte ang nagpalibing nito sa libingan ng mga bayani. At saka kung mapapansin niyo yung relasyon ng presidente ngayon na si PBBM at saka yung VP Sara. 'Di ba? Maganda. So palagay ko ano lang to, laro lang to ng politika. Yan ang pansin natin diyan. So yun nga, usapin na naman ngayon dahil nga bigla daw nagbago ang hangin. Kumbaga dati ay matindi ang sinasabi ni dating Presidente Duterte kay Presidente Bongbong Marcos. Ngayon ay nag-twist. Kumbaga wala daw siyang ganung sinabi. 'Di ba? So maaaring ang technique lang ito, technique lang ng dating presidente. Kung hindi man siya babalik bilang kasi balita tatakbo siya bilang senador. May mga suggest na dapat sa kongreso daw siya dapat tumakbo. Pero kumbaga sa edad ni dating presidente ay mas maganda na sigurong hindi na siya bumalik, no? Kumbaga i-enjoy na lang niya ang kanyang buhay. So, yun po ang ating napansin, dahil medyo, nung una, medyo napatawa rin tayo dun sa mga sinabi ni dating Presidente Duterte sa kanyang interview nung isang araw lamang na wala daw siya ganong sinabi. Ayan po, update lang dun sa conflict between Marcos at Duterte. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.